barato pa. Polyware Trading, garantisado presyong pangmasa. Polyware Trading, na ika nang hahanapon pa. Polyware Trading, kumpleto na, barato pa. Polyware Trading, kumpleto na, barato pa. Polyware Trading, magkukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353. Land Survey, Bergonio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey, original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergonio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping with branches at 189 ground floor Bergonio Building, Riosa Street, Kinale, Cabasan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Vira, Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home. Albay Matibay. Sa tuyang aramon, ang mga matitibay na programa kan lokal na gobyerno kang Albay. Sa liderato ni Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Sarong oras na pagpresentar kan mga importanteng lakdang kan gobyerno asin ang mga plano para sa padagos na progreso. Ika, bilang Albayano, kaibahan ka sa Albay Matibay. Asin mo niyan, uya na ang sa indong program host, News Director Ed Bordeos. Kaibahan ang matitibay na mga Albayano. Albay Matibay. Ang oras hatod sa Indo, kan Oragon Shirt City. Ang presyong mas barato, kalidad mas garantisado. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandiyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandiyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandiyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandiyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diswento pa. Halika na sa Angela, kumpleto ka. Sa Angela, tipid ka na. Sa Angela. Angela Trading Tobacco, located at Basud, Tabaco City, near Petron Gas Station. Sada Crunch, malutong ang chicken, nakaka-addict talaga ito. Masarap Sada Crunch.
masarap na chicken, paborito ng masa, talagang flavorful. At crunchy to, nanunuot, ang sarap pag natikman mo. Sakto-sakto to, pasalubong sa pamilya, talagang matutuwa sina papa at mama. At di masasayang ang inyong pera, basta sa The Crunch ay sigurado pa. Iba ang sarap ng boneless fried chicken sa The Crunch. Once you go Crunch, you'll crave for more bunch. Visit The Crunch Tobacco at its new location at Karangahan Boulevard, Purok 6, Bumbon, Tabaco City. For more information, visit The Crunch Tobacco FB page or contact 0977-048-3696. Ang Daliwawa Auto Supply may apat na expansions. All sizes of tires, ordinary and mag-wheel rims, multi-brand batteries like Motolite, GS, 3K, and Electron. Time is also expanded. Alas 6 pa lang ang aga, abyerto na ang Daliwawa Auto Supply. Daina nag-aarkila sa pwesto kaya pwede ka mong makabarato, maluwag ang traffic at paradahan nyo. At lagi pa kayong may sukling, thank you. From Domon, ang apat na expansions, tires, rims, batteries, as in oras. And of course, any auto spare parts and lubricants. Kaya, madyan na sa Daliwawa Auto Supply. Makukuha sa Karangahan Boulevard, Tabaco City with telephone number 487-4029. While there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa. Owned and managed by Andy and Sylvia Moran Carrascal. Ling, kahit uugod-ugod na tayo, dapat active pa rin. Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na. Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahid lang kami ng bahid ng Pauliniment sa buong katawan. Siya talagang nagpapahid sa akin ng pau. Banding na namin yan eh. 10 years na kaming nagpapahid ng pau. At kahit itong anak kong pulis, pau na rin ang gamit. Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pauliniment na may sikamong extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh. As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahimbing na tulog. Pahid ako ng PAW. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pauliniment is a must-have in every Filipino household. Because we want to offer more, your favorite t-shirt factory is now Oragon Shirt City. And we still deliver on time all the time. Opo, ang paboritong t-shirt factory kang Bicol Ngunyan, Oragon Shirt City na. Ang presyong mas barato, kalidad mas garantisado. Oragon Shirt City offers higher quality t-shirts, all forms, all colors, and all sizes. Oragon Shirt City for your event t-shirts, school, and office uniforms, and more. Oragon Shirt City, your one-stop personalized and corporate giveaways and souvenir shop. From mugs, ball pens, lanyards, umbrellas, and everything in between. For orders, visit Oragon Shirt City outlets in Legazpi, along Lapu-Lapu Street, Yashano Mall, Ninong's Hotel, and Bicol International Airport, Tabaco City, Kamalig, and Ginobata ng Bay. Oragon Shirt City in Catanduanes Airport, RDC, and Virac Town Center Mall. Oragon Shirt City in Masbate, Zurbito, and Gaisano Capital. Oragon Shirt City, E-Mall Naga, and Oragon Shirt City, Sorsogon. You can send a direct message to Oragon Shirt City official Facebook page for more details. Oragon Shirt City, para sa mga Oragon na Bicolano. Your back-to-school radio station. Ang One Radio ay naniniwala sa kasabihan. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ang edukasyon, ang tanging yaman na maaaring ipamana ng mga magulang. Maligayang pagbabalik eskwela mula sa One Radio 91.3 News FM. Your back-to-school radio station. Tindugon sana sa pagbabalik eskwela. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Dahil halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana, kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
Maray na aldaw na naman po giraray sa indo mga tugang sa itong mga paradangog sa satuyang mga live viewer po digdi sa Facebook. Sa indong padagos na pagsuporta po digdi sa samong programang Legal Sana. So, Sabado na naman po, as in hitik na naman po ang samong programa sa pagtatao sa Indoki additional na legal knowledge para po makatabang man po sa tuya permi sa satuyang pag-appreciate kang mga issues that affects our daily lives. So, syempre po, nag-feedback. Ay, sorry. Siguro po, ako po si Attorney Randy Blanza. Syempre po, kaiba ko ang sa kuyang ka-partner. Maray na aga po sa Induga Boss. Ako po si Attorney Joyce Amara Bosotros. So, nyaw na naman po kami. Nyaw na naman po kami. Iyo. Bago pala, sir, mag-greet lang ako. Sige na. Happy Fiesta sa San Lorenzo, Tabaco City, especially kay Ma'am Roslyn Bernardes. Inimbitaran niya ako kasubang. Hindi ako nakahappy, pero to na ako. Iyo, tapos kasusaro man pareho po kami na imbitaran ni Attorney Joyce na mag-judge sa very successful na mutya ng Bakawan. Yeah. Grabe sa question and answer portion. Iyo, grabe naman itong mga ito. Sabi ko, pwede na ini pang final exam. Pang bar exam na yung mga question dun sa mutya. Pero mga matitibay matitibay sa mga simbag ninda. Very habang tighiling ko sinagrabe, gurang na talaga ako. Di ko na kaya ang tigigiboninda. Mga matibayon sa mga kandidata, kambanggin ito. Imagine mo, ako haloy naman ako nag-judge sa mga pageant, may tinawanan ako duman 97. Oh. Matibayon sa mga simbag, matibayon sa mga suppose, poise, talent, and everything. Deserving naman talaga sa mga winners. Yes, perfect talaga. Dipisilon mag-judge. Oo. Dipisilon, gabos magagayon, gabos matatali. Congratulations sa SK kang kang San Lorenzo, headed by SK Chairperson. SK Chairperson Ibiza Toledo. Okay, so it's a very successful. So congratulations po. Tapos Happy Fiesta man, kasuod nakipiesta kami sa San Roque. Wow! So, dyan pa sa San Roque sa Malilipot, belated Happy Fiesta, sindigdi man sa San Roque kang Tabaco. Happy Fiesta po sa Inuga Boss. Actually, Amara, iyan ang patron saint si San Roque. Nata po. Personal na lang. Yeah, okay. Ever since high school, pag August 16, naghahanap ako kay Chapel na ang patron saint si San Roque. Duman ko na araman ng Taysan Palan is also San Roque ang sa idang patron saint. So, anyway po, happy fiesta sa mga may fiesta po ngunyan. Yes. Luwi-luwi sana. Luwi-luwi sa karne. Sa karne. So, sangon niya na aldaw, ang topic tangon niyan, medyo interesting. Tungkol ini sa piyansa. Yes. Ba ko ini blansa, piyansa. Piyansa po ha. Ang apelyido ko minsan, napapagkamalan akong blancha, plansa, piyansa. So, sangon niya ang topic is piyansa or bail. Ini pong piyansang ini so tig-apod tang bayad sa pansamantalang kalayaan. So siguro po sa mga especially sa mga applicable ini sa mga criminal cases. Yes. So po nantana Attorney Joyce, iday pa kita nakapagpasalamat. Salamat muna kita, sir. Syempre po kay Sir Jing Montealegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Osang Bores, kay bata permidigding technician si Sir Lawrence Bornasal. So salamat po sa padagos na pagtao ki opportunity digdi sa samong programa na makapagiras man kita kang satuyang inadalan. Yes. So punantanay ni Attorney Joyce, tabi ining bail? Okay, ini pong bail usually cash ini or bond na tigatao for the temporary release kang sarong tao na nasa kustodiya kang batas. To ensure o para magpasiguro na inintawo ma-appear ini sa hampang kang korte pag pinaapod siya. Actually po, ining bail na ini, applicable ini sa mga kinasuhan ki criminal case. Yes. So, the moment po kaya na may criminal case, as in, ang finailan ini ki information or a complaint
kang prosecutor or even even may iwa kitang direct filing as in nagpaluwas ki warrant of arrest. Pag criminal case po, usually po may katakod ining warrant of arrest. So pag inaresto ang sarong akusado, iibig sabihin ka ang guilty na siya. Yes. Iyan po ang common misconception na pag kinasuhan ang sarong akusado, as in siya inaresto, bako po yan automatic guilty. Igwa lang siyang tig-apod na probable cause na baka siya nga ang nagibo, siya nga ang guilty. Pero kaipuan pa yan, patunayan sa korte. Habang pinapatunayan, ikukulungo na. Ikukulungo na yan, tanganing masiguro na pag tigihiring ang kaso, nyaon siya. Yes. So ngunyan, kung gusto mong mapaluwas ang akusado sa pagkakapreso, igwa kitang tig-apod na right to bail. So, ini pong right to bail, ining piyansa na tig-apod, bayad ini sa temporary release of the accused. And ang requirement, ang ano po digdi, ang undertaking digdi na okay, pag grinant so piyansa, ika-akusado, dapat every time paapudan ka kang korte, dapat mag-attend ka. Takong dae, warrant na naman. Ika-cancel ang bail mo, pwede ka ulit arestuhon. Yes. So, bail exists because the law presumes someone is innocent until proven guilty. Ipoprove pa. So, ano databi kay ni Attorney Joyce ang basis kang bail digdi sa tuya? Nata may bail? Igwa po kitang bail kasi yaon po ini sa tuyang constitution, it is a matter of right, and nabanggit din po ini sa tong rules of criminal procedure. Kung paano po baga na re-resolve ang sarong kasong kriminal, pwede kang mag-avail kang remedy mo for bail. Bail is actually a right granted by the Constitution. Gabus po na kaso, may right ang sarong akusado na magpiyansa subject only to certain exception. Yes. Sabi nga ni po tinuro sa mo ni Judge Balmaceda, ang common misconception is may mga crime daw na non-bailable. So actually po, ang mga crimes are bailable. All of them are bailable. But there are circumstances lang, like for example, if the penalty is reclusion perpetua and the evidence of guilt is strong, pwede kang ma-deny ng bail. Pwede kang ma-deny. So, ang right to bail is a constitutional right. Dayan pwede sa tuyang halion. So pwede kang magpiyansa maski ano pa man ang kaso mo. Unless of course it will fall on certain exceptions, like halimbawa magabato naman talaga sa kaso tapos makusugon sa ebidensya. Yes. Itong mga tig-apod tang heinous crimes. So those crimes that are penalized by reclusion perpetua or life imprisonment. Yes. As in, igwa pa actually tadtao di-discuss ta yan, may mga instances na pwede kang papiyansahon. Maski ngay hababa man sa nang ginibo mong kaso, pwedeng approve kang korte ang pagpiyansa because of these circumstances. Tapos, nyan digdi, pag mapiyansa ka, Attorney Joyce, ano mandang mga pwede mong ipiyansa? Anong mga kinds of bail in the Philippines? There are 4 types of bail na pwede mong gamiton para makapiyansa ka. Inot, cash. Iyan ang madali. Pinakamadali. Basta may kwarta ka. Sige po. Kaya baga, minsan, initataram na Attorney Joyce na ang hustisya da para sa mayayaman. Kasi pag mayaman da, madali makapiyansa. Totoo. Pag medyo tios, mahirap grabe pang paghanap pang kwarta, nganing sa na makapiyansa. Yes. May na-experience nga ni ako na client dati. Para makaluwas siya sa kulungan, sa date pang mga urig niya, pinabarakal niya na para lang makaluwas na siya. Mga hoben pa. Makatipon-tipon. Tapos mga bagi man sana palan sa mga kaso. Mga harakan. So it's a very painful experience para sa iba. Ini pong okay, may right to bail kita. Kaya ang pinaka every now and then po, tigre-remind me digi sa programa, kung pwede tama sa naiwasan. Iwas na lang sa problema. Sa kompromiso. So, iyan ang cash. Yes. Matao ka talaga ki cash. Matao kang cash. Kung wala kang cash, pero igwa sa mong winalat na property, kag sa mong mga magurang, pwede mo itong gamito na bail.
Oo. Mm-mm, Pero, alimbawa ngayon, ang piyansa is worth 100,000. Dapat, ang property na ipapiyansa mo, ang assess value niya, more or less, 100,000 man Yes. or Mm-mm. higher. Di ka pwedeng magpiyansa na lower ang assess value. So, tapos, may mga ano pa ini, pag property ban po kaya, dakol ining requirements, lalo na kung bako sa imo nakarehistro, kay puan mo pa ki SPA, kay puan mo pang ipa-annotate, so bands duman na iningayang property mo is sinubmit mo as a property bond. So mas dakol, mas may proseso ini. Yes. Ano? Mapa-ROD ka pa. Paano nga attorney just din nga kung din nga kwarta, din nga property, ano na sana? Okay. So another remedy kung day mo naabot so day kulang sa kwarta mong pang bail, pwede kang mag-surety bond. Okay. So mga insurance ini, Yes. may mga insurance company. Like for example, ang 70,000 ngaya yung recommended bail, pero ang kwarta mo 30,000, pwede kang mag-surety bond. 30,000 ibabayad mo sa surety bond. Oo. Sila na Percentage- malakaw kang bail mo. Mabayad ka certain percentage sa mga surety bond, sinda nang maasikaso. Yes. Ang problema lang kaini, actually, pag surety bond, may 1 year lang ang 1 year lang ang validity. So halimbawa po ngaya, kung ang kaso nindo uminabot ki 5 taon bago na desisyonan, so 5 beses kang ma-renew kang surety bond. Halimbawa, nag-file ka mo niyang surety bond, okay, tinanggap kang korte, nakaluwas. After 1 year, expired na yan. Pag dahil mo yan na-renew, dahil ng bond so akusado, pwede na ang korte mag-issue ki warrant of arrest para arestuhon kasi dahil ng valid and subsisting na surety bond. At saka ang disadvantage din kasi ng surety bond, let's say na-acquit ka, na pawarang sala ka, hindi mo na mababawi. Unlike sa cash with a property, mababalik ito sa inyo. Pag na-acquit, itong kasi ano man sa insurance for your appearance in court. So pag natapos na ang kaso, na-acquit si akusado, so cash ban niya, so property ban niya, makukuha niya man giraray buo. Pero in surety ban, dahil na, because that was already the risk taken by the surety company. So sa inda na ito. Igwa man kitang tig-apod na recognizance, although bako ining popular, Attorney Joyce, igwa kitang tig-apod na recognizance, so ano da ining aning masabutan kang sa tong paradangog? Ining Hindi kasi common yung recognizance. Ang recognizance po, alimbawa ngaya, ako ngaya, sikat akong tao sa lugar me. Ako ang matao ki guarantee sa judge na judge, ining tawong ini, daing kwarta, daing property, sagot ko na ini, na pag maano ngaya ini, pag may hearing, ako ang madara ka ini sa korte. Ako ngaya ang nagtatoki guarantee sa korte na daing ni madulag, daing ni maano. So, recognizance is actually bail upon the recommendation of a person, of another person. Which are, yung tawong ini, usually, suman of integrity ini. Dahil man matubod ang judge, kung ang ma-recognize, dahil ka man midbid, dahil kang sa community. Yes. So, dahil ka midbid. So ako kaya, ang na-experience ko pa lang, so cash, property, buda surety as bail. Pero ini recognizance, day ko pa ini na-encounter, day man ki masyado nag-avail kay recognizance. Pareho kita. Parang ki masyado nag-avail kay ini. Bira ini ma-apply, also on some extraordinary cases lang. Tig-aalaw ining recognizance. Madaming requirements ang recognizance. Kailangan mo ng proof of indigency sa barangay. Kailangan din ng approval ng mayor ng LGU. Oo, tapos very risky ini sa nagtatao kay guarantee. Halimbawa nga ako ang nag-guarantee sa korte na judge, sagot ko na ining tawong ini, palayaon ini, ako ang kay sa korte, akong madara. Kung duminulag. Kaya nga ni. Kung sa iyang commitment, sa iyang undertaking, sa pag-grant kang recognitions, akong mananagot. So, ako man sana, di ako matugot. Di ako ma-volunteer. It is very difficult. Bihira ining magamit. Pero the rules allowed. Tig-allowed naman ini. So, manggurano na tabi, Attorney Joyce, ang cash bond.
ang cash ban na tigtatao. So, usually, kung pira ang sinabi duman sa decision na, huni ngaya, sunad inisu akusado, huni ang bail recommended, as in, yun yung inidapang korte, 100,000, kaya puwan mo bayadan, 100,000. Plus transaction Plus fee. transaction fee. Kung property bond naman, kung pera ang tigre-require kang korte, dapat ang property bond mo, ang assessed value niya, iuman iyan na amount. Sa surety bond, same thing. Ang igagaranti kang surety bond, kung piraso amount ka na nasa ano kang korte, required kang korte. So, iyan po ang mga ano. So, kay puwan bayadan mo in full. Pwede nga yung attorney forgives. Dahil pwede. Dahil pwede, ano. Oo. Dahil bawal po ang bawal ang installment payment sa piyansa. Pero, pwede siyang mabawasan. Pwede mo siyang mabawasan. Iyan ang tig-apod tang motion to reduce bail. Alimbawa nga, Attorney Joyce, igo ako kayo actually kayong na-handle na kliyente. Ang piyansa niya is 200,000. Sabi kang kliyente, dahil kung nga Attorney kaya, pwede niyang pababaan? The answer is yes. Pwedeng pababaan ang piyansa by filing a motion to reduce bail. So, iyan pong motion to reduce bail, tigihiring iyan. Ano, kasi ma-comment kan sa prosecutor, ma-comment kan sa adverse party kung dapat i-allow na 120. So, ang ipoprove dyan, number 1, so financial capacity kang akusado. Ikadua, so degree kang sa iyang offense. Ano bang ginibo ka grave offense, grave felony ba? Or Light grave or slight. Tapos, any other circumstances that would warrant the reduction of the bail. Pwede nga yung pero ba usually ang kaya nababawas? Actually, dakula man ang nababawas. Discretion na yan kang judge. So, usually po ang 200 nababawas kan mga kabanga. Yes, kabanga. Mga kabanga ngaya. So, ano-ano na. Pwede nga attorney 200,000 nga, gibo na sa nanging 1,000. That's too much. That's too much of to ask for the court. So, reasonable man. So, pwede pong magpababa ki piyansa. So, rin databi Attorney Joyce mapiyansa. Okay, makakapiyansa ka lang after magtaon ng recommended bail si prosecutor. May naramdaman ako kayan. May nag-iriwal sa lugar nag-iriwal, nagsuruntukan. Sabi kang Saro, ano man ngaya kung bako man ako nakulugan, gusto mo ngaya mapiyansa na ako ngunya. Ngani nga, deman nga ako kayang ipakulong. Maski nga ngunyan, kaya kong magpiyansa. Naman, masyado kang excited. So, madaming pagdadaanan. May mga prosesong yan. Ang right to bail po, ang nagagrant ka iyan, korte. So, kay puwan mo na, igwang mo ng kaso sa imo. Yes. May na-experience pa nga ako kan Attorney Joyce, kinasuhan siya. Kinasuhan pa lang siya sa police. Gusto na magpiyansa. Ngani nga dahil na nga magluwas warrant of arrest, mapiyansa na nga ako. Man po, premature pa. Kasi, the moment na may nag-file ki piyansa, the moment na mag-file sa imo ki kaso, pwede yan ma-dismiss or pwede yan maidiretso. So, who knows? Sa prosecutor pa lang, ma-dismiss ng kaso mo, you don't have to file a bail. Yeah. Bako po gabus na kaso na tigsasangat sa pulis, bako nagabus na kaso na tigsasangat sa piskal, nadadagusan ki kaso. Kasi po ang prosecutor, igwasindang authority to determine whether there is probable cause or not. So, sa prosecutor po, may authority ang piskal na i-dismiss yan. So, tiga po tabaga Attorney Joyce ng mga balok-bagi. So, mga basta sa na final for the sake of filing, na daay man na testigo, daay man na ebidensya, it will not hold in court. So, ang obligation kay ni kang piskal, hilingon niya sa mga ebidensya. Ano ba nga ining ebidensya? Pag final ko ini sa korte, kaya ko daw ining ilaban to determine the guilt of the accused, or baka kung ako nga piskal, sa kuya pa lang, delikado nga garo nga madidismiss man sa korte, dahil ko na ini-file, ta masusukgan man sa na ako.
Kasi bako po iyan po ang iyan ang saro sa common misconception kang sa tuyang mga sa mga lay people, sa mga common people na pag nag-file ki kaso sa piskal, automatic guilty na. Kaya baga pag piskal, pag ti-dismiss, nadadagit sa piskal. Dahil po, nagigibo lang po sinda kisa indang trabaho. Tigdedetermininda kung ang sa indong final na kaso, based on your complaint affidavit, based on your evidence presented, alam mo, nagpa-assist pa kamo sa pulis, so mga kang pulis, so investigation report, that is sufficient to find probable cause. Ini po anong probable cause? In layman term, pag sinabing probable cause, pwedeng ikang akusado, pwedeng talagang kagibok ang krimen. So, ngunyan, pwedeng bako, pero mas makusog ang pagtubod ko base sa ebidensya na talagang kagibo. Kaya, sa saangatan kikaso sa korte, papatunayan ko sa korte na talagang may gibo. Kaya nga ang tigapod po yan na prosecutor, which means to prosecute. To prove the guilt of the person. So ikaw man makuha ka man kidepensa para patunayan na bako ka guilty. So kaya po igwang hearing, dadangugon ka mo kang korte, ano subversion kang prosecutor, ano subversion kang defense, ngunyan ang korte na ang madesisyon, sisay sa indong duwa ang mas kapanipaniwala. So iyan po iyan ang nature kang kaso, especially the criminal case. So pag ang accusation is not synonymous with guilt. Pero kapag nakakuha ng fiscal ki probable cause, papadaran ka kaan ki Somon. Inot somon baga yan. Somon magsimbag ka ngaya ki 15 days. Kung day ngaya 10 days. Kung day ka ngaya magsimbag, whether magsimbag ka or didesisyonan ko ini. So ang fiscal po pag nagdesisyonan, papadaran ka kan ki na finding probable cause, as in ma-file na kami ki information sa imo. Anong gigibon mo kayan pag ikang akusado, magpasiguro na kipampiyansa? Yes, igwa na recommended bail, tas mahalat na lang mag-issue si judge ng warrant of arrest. Yan, because once the information is filed, ang korte kaan, hihilingon iyan, i-assess man girarayan kang korte, and if the court will find in order yung information, so kaso na sinangat kang piskal, mapaluwas yan ki warrant of arrest. Pag may warrant of arrest na, saka ka na pwede mag-file kipiyansa. Pag may warrant of arrest na, magkusa na duman sa Magkusa na, dahil na magpahalat na dumanon sa harong. Dahil na magpahalat na, sabi kang tikloo na sa nangaya kung sain, kusa na, mag-voluntary surrender na, as in duman na mag-file kipiyansa. So, iyan pang you are allowed to petition to bail as soon as you are deprived of your freedom. So, bail is available in many situations. Bail is often calculated on the gravity of the offense despite the fact that others factor will play. Pwede the Attorney Joyce i-denied ang right to bail? Uyan. Why was I denied bail in the Philippines? So, right to bail is discretionary. Yes. So, as a general rule, lahat naman tayo may right to bail, but there are exemptions. So, one example here na kung saan nadi-deny ang bail, kung ang penalty po na penalty kang crime na tig-akusar sa imo, iyo ang reclusion perpetua or life imprisonment. So, in that case, you can be denied bail, especially kung ang mga ebidensya makusog laban sa imo. Ano ining mga reclusion perpetua or life imprisonment? Ini po sa murder, ini so rape, ini so mga qualified arson, so mga heinous crime ini. Mga magabaton ini, rebellion, sedition, kudeta, these are, ito yung mga offense na ini, ang penalty, imposable penalty kani, reclusion perpetua or life imprisonment, pwede ka po kayo i-deny na piyansa. Oo. Ano pa, Attorney Joyce, ang instances na pwedeng i-deny ang piyansa? Pwede kang ma-deny kang piyansa after ma-convict ika kang regional trial court na araman na ika ay guilty beyond reasonable doubt. Pag alimbawa po sa MTC, usually kaya ang MTC cases,
mga ano ini, mga slight offenses. So mas kina-convict ang MTC, pwede pa yan mag-bail. Pero pag ang RTC na po, Original Trial Court, ang nag-convict beyond reasonable doubt, ibig sabihin, dai ka ng presumption of innocence. Dai ka ng presumption of guilty ka na. So ngunyan, pwede ka nang i-deny ki-bail. Paano nga, attorney, kung nag-file nga kami ki-appeal sa Court of Appeals? Pwede daw ngayang pwede pa daw nga kami magpiyansa? Kung nag-file ka sa Court of Appeals, sa day ka na satisfy sa decision sa RTC, we can also be denied bail. Yun. Pwede ka pa rin ma-deny ng bail. Oo. Ini po, pag nasa Court of Appeals, dai ka ng karapatan digdi. The right to bail is no longer a matter of right. Yes. Discretion na yan kang RTC kung i-allow kang mag-bail o dai. Lalo na pag uminangat offense na tig paratang sa imo. Oo. Ang Regional Trial Court from a non-bailable to a bailable offense. Ano ba mangyayari doon, sir? Actually, halimbawa, kinasong nga kimorder, na-find guilty ka of homicide. Homicide is a bailable offense. Pwede kang makapiyansa, pwedeng dae. Depende yan sa RTC. Pero kung ang conviction mo ngayon is murder, definitely, that is automatic review by the Supreme Court. So, talagang dae yan na piyansa. Kasi life imprisonment yan. So, pag decided na po kang RTC na po yan, appreciation na ng Regional Trial Court whether you will be allowed to be granted bail or not. Igwa na ako kay Attorney Joyce na nakaputan ka dati. Na-convict siya sa RTC pero tinugutan kami. Mag-bail. So, piyansa niya sa RTC, na-carry over me ito hanggang sa Court of Appeals. So, kasi discretion man yan kang RTC. May instances na talagang kung makusugo ng ebidensya, dahil minatugot ang RTC. Kasi dakulaon na dyan ang chance mong tumakas. Oo. Iyan ang tig-iwasan kang kaya dahil tigpapabail. Baka nga pag pinaluwas convicted na, bigla na lang tumakas. So that is with regards to the Court of Appeals. Igwa pa ito ni Gis, Igwa pa. Sige. So, pwede ka rin ma-deny kang bail sa Pilipinas kung ang penalty na impose sa imo ay imprisonment of more than 6 years. Tapos, haro ka pong recidivist. Ano ba ining recidivist? Quasi-recidivist, habitual delinquent. Ini sa mga paulit-ulit, pabalik-balik sa kulungan. Ini po sa mga regular, mga suki ng kulungan. Suki, oo. Nakulong na dati, 4 na taon, nakalaya. Pakaluwas, uminutro na naman. Madi-deny ka na niya ng bail. Oo. Ginibo mo ng hobby ang lagi ka ng regular na sa kulungan. Siguro kaya isip nakalusot man ako dati. Baka hunan malusotan ninda giraray sa pangduwa. Oo. Which is wrong. Garo sa mga barkada ni tanggol. Pabalik-balik na sa kulungan. Di ba uto naman nakako aki Star of Venus. Di nakarelate si Joyce. Di nagilig inikibatan. Ano lang ako? K-drama. Di nagilig ibatan kaya. Wara kayang cable sa harong. Kaya ka. Kaya kung paulit-ulit na, uyaman naman ka ng korte, ika na naman. Ika na naman, mahagad ka kipiyansa. Pakaluwas mo naman makumit ka na naman dahil ang pagpapiyansa. So, you can be denied bail if you are a recidivist, quasi-recidivist, habitual delinquent. Sa College of Lumapagalon, pag-distinguish kayo na, tigpapamemorize ini mga tugang sa muya, makulugod sa payo The distinction between recidivist, quasi-habitual delinquent, ano pa itong saro? Habituality, mga arog kayan. So, ang common ground lang nila is mga paulit-ulit na nagko-commit ng crime. Another reason that you can be denied bail if dati ka nang na-imprison pero tuminakas ka sa kulungan. Tinakasan mo ang sa imong sentensya. Or binayolate mo ang kondisyon kan sa imong bail without valid justification. So, kahit ngayon nakapag-bail ka na pero di ka man nag-a-appear sa court.
So, the second time around, di ka na matugutan. Sabi nga duman sa bail undertaking mo, dahil ka pwedeng maghali digdi sa probinsya mo na dahil ka nagpapaaram sa court. Balik-balik ka pala nga sa Manila, dahil ka lamang nagpaaram digdi. So, yung mga araw kaning situation, mauyam sa imo ka ng korte, madunungon ka ngenoy, madunungon ka ngene. Oh, grinant mi na nga kakibail dati, dahil ka man nagsusunod sa mga patakaran me, o di dahil ka dahil na i-grant ang bail mo. That is one of the valid reason to denied bail. So, another reason kung na nadi-deny ang bail, kung habang nasa probation ka, parole, or conditional pardon, nag-commit ka na naman kisaro pang krimen. So, by that time, you can be denied of your right to bail. Ining probation na ang probation baga, Attorney Joyce, so ano halimbawa nga na-convict kay crime not more than 4 years. So mga first time offenders na imbis prisuhon, i-undergo sa probation. So ma-appoint ang court kay probation officer for a certain number of years, magre-report ka diyan sa mga probation, sa mga nasa probation. Saro diyan mag-engage ka kay employment or magnegosyo ka, dapat igwa kang means of livelihood. Dahil ka pwedeng maghali sa lugar na dahil ka nagpapaaram sa probation officer. So may mga restriction iyan. Dahil mo sinunod. Tapos, pag dahil mo yan sinunod, ikukulong ka talaga kayan. Makakancel ka ng probation. I-impose sa imo sa original penalty of imprisonment. So the next time makakomit ka girari ki crime, pwede ka nang i-denied na bail. Garo pinahidap muna sa gobyerno. Tinawanan mi nang ikikitsansa, imbis kahirakan ka. Oo. And saro pa po, kung may circumstansya na naihiling na baka maglayas ka, mag-ibang bansa ka, baka dumulag. Pwede kang i-deny ng bail. Pwede kang i-deny na bail. Tawaga si Alice Go. Nawala na si Alice Go ngunyan. Ininutan na ni Alice Go, ni Mayor Alice Go. Tapos, na. Pwede man ma-issuehan ng hold departure order kung para di makaluwas bagas. Sa ibang bansa. Part yan, pag may kaso na ang risk of flight, so risk na magdulag, dakulaon, pwede yan mag-issue kay hold departure order ang DOJ. Yes, kaya sa mga mga balik-balik sa abroad po baga, mag-ingat po din magparapas. Baka din na makalayo giraray paluwas sa Pilipinas. May na-experience na kako kaini. Actually, kamidbid ko. Pasiring kami sa ibang bansa. Day siya nalawos. May hold departure order palan. Kaiba mo maghali? Kaiba ko maghali. So, grupo kami, pasiring kami sa ibang bansa, na-hold siya sa immigration kasi igwa pala siyang hold departure order for a case that was filed decades ago. Haluyo na. As in, terminated na so kaso, acquitted na siya. Ang problema, dahil panahali iso pangaran niya sa listahan. So, iyan ang sabi ni Sir Buen, doon ako nalungkot. Kasi, ang expectation niya, wala naman siyang pending case. More than 20 years is lapse. So, araw po kayan mga tugang ang epekto kang kaso. Ang epekto kang kaso na minsan din na-update ang record kang hold departure order. Haluyon ka ng acquitted, haluyon ng terminated so kaso. So, pangaran mo, niya ang paduman sa watch list. So, actually, dahil naglibot-libot na sana sa airport, uminuli na sana. Taday ka talaga palaugon kang immigration. Grabing kulog kang buot kayo to. Oo, handa na boss. Magribanan kami. So kaya I have a first-hand experience on this. Na Actually ako personal man na muntik na ako mahol sa Nata. Rundo ko lang ito sa Hong Kong kami kayo sa Hong Kong. Nag-abot kami sa Hong Kong. Udto. Tapos, from Udto, diretso na kami nag-tour sa Macau. Sa Macau, diretso na kami ng Udto. Ako baga, malayahon ang ko sa gutom. So, napasma ako sa Macau. Pagbalik mi sa Hong Kong, kalinturado ako.
Hinold ako sa natanda mainito ng lawas ko. Una ka to COVID na. Dahil pa man kayo to COVID, pre-COVID, dago na kayo to kung may flu ngaya, may Di syempre, nervyoso na ako kayo to. Parahinang ako kay Malipot. Naoras o kalintura. Sabi ko sa duman sa tour guide me, can you check again my temperature? Hininang na. Hininangin ako kay Malipot. Kinagahan. Flight me na pabalik sa Manila. Alam, mabayaan ako duman. Grabing hinang ko kay Malipot. Kalinturado ako pagbalik ko from Macau to Hong Kong. Maagi ka na naman sa immigration. Chineckpoint ako duman. Pag-agi mo sa garo duman na screen, nahiling ang body temperature. Matibayon man ito. Nahiling kung above normal ako, nag-38 yata ako, 38. 37 bagang So, di naman ako sa holding area, tapos, interrogate sa tour guide me, kung saan ako hali, aragan. Nadang kumanta, nasasabutan ko man kinit ang Chinese. Mala ito, grabe na suhinan ko kimalit. Ma 1 hour ako duman sa holding area. Narahin tulo sa wala sa oras. Kung chinek sa temperature, normal na, normal. Maray na sana. So, iyan ang so ini ang mga example when you can be denied by bail. Meron pa po palang isa na instance kung pwede ka ma-deny ng bail. Kung meron ng undue risk na baka mag-commit ka pa another crime during dependency of the appeal. So, baka nga pag inappeal ka or pag pinaluwas ka, na malibngunan ang payo mo, baka makakommit ka, maray ka na duman sa laog. So, preservation man yan sa imo. So, pero databi attorney ang piyansa. Okay, so yun ang pinaka-common questions pag nasa loob na kang kulungan. How much po, attorney, ang bail amount para makaluwas? Okay. Depende po yan sa offense na na-commit mo. So, case-to-case basis siya, but there are also cases na hindi bailable yung mga offenses charged. Like, for example, possession of huge amounts of illegal drugs and murder cases. For example po, sa crime of theft or qualified theft, ang bail po dyan is 2,000 for theft or maximum penalty of 600,000 pesos. Halimbawa ang inabasan mo worth may mga bracket man kaya natin. Actually problema na ni kang prosecutor. Yeah. Kasi igosindang table duman may tiga-guide sinda. Halimbawa ang pwede nga sa imong impose is 12 years of maximum penalty. Multiply that by 2,000, that is 24,000. Ang usual na mga piyansa pag mga light felonies, 12,000, 24,000, 40,000, 100,000. Umaabot yan. May time nga ni ka, nag-abot yan na million. Depende sa gravity of the offense. So kung halimbawa sa mga estafa cases, sa mga nanluloko baga ang naloko million, worth millions ang naloko, million man kan ang piyansa. Sa bouncing check, depende yan sa cheque na nag-bounce. So, iyan po ang daidigding hard and fast rule kung mag-compare ang may guide man digdi ang prosecutor which are also approved by the DOJ. So, ini pong mga recommendation kang prosecutor, usually tig-adapt ini kang korte kung reasonable man. But the court may increase or decrease the bail depends on the appreciation of court. Minsan may na-encounter naman ako kayo sabi kang akusado, natangaya o sa recommendation kang fiscal araw kayong amount, pagluwas nga sa korte, iba man. Dahil bako man limitado ang korte sa kaya nga recommendation. Yes, bako pa man final. Bako yan final. Ang final, ang matoki bail is the court. So, iyan pong So, ang lang po digdi, ang importante lang po digdi, mahal talaga ang bail. Yes. Baka man siya mahalon to the extent that it will deny the right, but it is commensurate man to the acts committed, to the crime na that was alleged to be committed. Yes, but regardless, mahal pa din siya in all aspect kasi sino ba naman ang merong reading 120,000 anytime? Di ba? Mahirap din maglikom ng pera
para makapag-bail. Sabi nga ni unfair as it may sound, but the bail system in the Philippines is often seen as a luxury only the rich can afford. Kasi sisay man ang automatic makaproduce ko 24,000. Ako agadan mo ako ki 24,000 ngunyan, masayo mo ako. Same. Maski nga ngayon, may minataram sa yun na makwartaon nga si attorney. Diyos ko, kung aram lang nindo. Nagkakakan pa, ang kasuhapo na, may kasusaro, ang tigisira ako po, prinitos na talong na may, na may bunay? Tawyo. Yun na itong pamanggihan ko. Si Raman, Buda, healthy lifestyle. Grabe, Tamilia. Grabe naman nga ito. Matipidon man nga. Bako yung pagtitipid, iyon lang ang kayanan. Iyo ang realidad. Yung realidad. Bako po kami mayaman. Oo. Pag attorney kaya, huna kaya ninda, mukwartahon pirmi. Oo. Sabi nga ni, nabasa ko sa Facebook, Dear God, please bless me with the money they think I have. Pagkaulok nga ako yun How to reduce bail in the Philippines? Yan po. So, judge na po ka ng ma-decision, considering other factors such as risk of escape. Prosecutor can reduce bail in the Philippines when taking into account the accused's financial capability of age. So, inang mga factors sa pag-reduce kang bail, nganing nasabutan man ato reduce kang sa itong mga paradangog, rin ka pwede maghagad kay reduction of bail. Okay, so pwede kang maghagad kay reduction of bail kung igwa ka po kaining mga factors na nag-exist. Inot, financial ability of the accused to give bail. Kung kaya niya ba inis, commensurate ba sa means niya para makapag-bail. Pangduwa, nature of the circumstances of the offense. Depende din po yan sa penalty. Kung murder ang murder, mahirap din kasi mag-bail sa murder. Let's say homicide. Homicide yung case mo. Hindi naman ikaw bibigyan ng bail na 2,000 pesos dyan. Kasi may buhay dyan na na-involve. Okay? So, penalty of the offense charge. Character and reputation of the accused. Hilingon man kung mayaman-yaman ka sa syudad nindo. Kaya midbid ka sa lugar nindo na paribok talaga. Nakaka-affect yan. Yes, it affects the bail amount. So, age and health of the accused. Pinmay nila-discuss sa remedial law si Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile. Yun yung may excuse niya. Age and health. Nakulo na siyang warat. Today siya nakukulong. Oo. Tapos nakulong baga actually ito, tapos nabigyan siya kay right to bail because of the old age. Yes, old age. Pareho kasi Imelda Marcos, may warrant of arrest man si Imelda Marcos, pero nakapagpiyansa siya because of old age. Diba? So, weight of the evidence against the accused, i-check din. So, mga ebidensya na naka-attach sa imo. Probability of the accused appearing at the trial. Base ba sa pagkatawo mo, most likely ba ma-appear ka sa korte? Forfeiture of other bails. The fact that the accused was a fugitive from justice when arrested. Pendency of other cases when the accused is on bail. And last factor, when bail is a matter of right, the defendant can apply for and be granted bail before the indictment. Halimbawa ngayon, Attorney Joyce, patong-patong na kaso ang tigkakaharap kang akusado. Halimbawa, especially sa bouncing check. Sa bouncing check, per check. Yes. Halimbawa, 10 na check ang pinatalbog mo, 10 ang kaso mo. Yeah. So, iyon na 10 na, mapiyansa ka dyan, gabos. 10 beses ka mapiyansa. Kasi ang pagpiyansa, per case. So, halimbawa ngayon, may kaso ngayon di sa tabako, may kaso sa Ligaspi, may kaso sa Daraga, pwede ka kan i-denied ki bail, o kaya pwedeng taasan kan ang bail kasi baka pag rinan ka digde, nakaluwas matapos na. Madali yun. Yeah. Natadadig dito, madali yun ang oras, Sabagay, may masunod na naman kita. Sige. Saan na nag-file ki bail? May 4 minutes, maman. Saan nag-file ki bail? Kung saan po so kaso, final. Pero pwede man, halimbawa any MTC or RTC, pwede ka dyan mag-post ki bail. So, ipapadara lang yan duman sa Court of Origin para maaraman. Halimbawa, may kaso ka sa Manila,
pwede ka mag-post digdi ki bail sa tabako. Makuha mo lang so case number kung sa ina court ito na i-file para at least may forward duman na nagpiyansa ka na digdi. So anyway, nagkaroon na kita nagbubuko digdi ki may bation ka pa? So mga nagre-read na lang sa tuya sa Facebook Live. Ika naman ang basa. Okay, so sabi ni Sir Romnick Vilaos, good morning po. Good morning, Sir Romnick. Si Ma'am Elizabeth Vista, thumbs up daw, thumbs up. Good morning po, Ma'am Perla Bendal. Good morning daw, sabi nila. Si Sir Matt Zabalya, good morning, Attorney Blanza. Adel Basmayor, good morning po sa Indogabos. Si